Please refer sa inyo ang handouts. First page din ha sa sulod. Sabay-sabay ta sa pagbasa. New Hampshire Confession of Faith, Article 17 of the righteous and wicked. We believe, ready, go. We believe that there is a radical and essential difference between the righteous and the wicked, that such only as through faith are justified in the name of the Lord Jesus and sanctified by the Spirit of our God are truly righteous in His esteem, while all such as continue in impenitence and unbelief are in His sight wicked and under the curse. And this distinction holds among men both in and after death. Now, as usual, before nato himay-himayon ang kaning article, kinahanglan usa natong masabtan as to why this was written by our forefathers. As we all know, during this time, early 1800s, late 1700s in the U.S., this was the peak of Second Great Awakening. Okay? Kung sa ganing Second Great Awakening gani, sa mga kahitabuan ni? Sa inaan ni? Naay mga unsa? Naay mga sa inaan ni Second Great Awakening. Church, gimayong church history sa. Sa inaan ni? Naay mga unsa? Allah. Naay mga kato massive revival meetings. Okay? Kaning mao ni ang time nga nag-increase ang Christianity sa numbers. Okay? Numbers wise, nag-increase ang Christianity. Dinhi pod nagkaroon og division ang mga Baptists. And at the same time, ang tanan ng mga dagko ng mga denominations, dinhi nagkaroon og division, especially sa Calvinistic side, those who believe in the doctrines of grace, na ay uban nga medyo nihawa gyud, mainly because they view that teaching as extreme, pero tanaw nato na unya. Now again, naayon sa gani revival meetings, na mga preaching, na ay massive conversions, okay, mga professions nga sila mga Kristohano na. Grabe ang growth sa church during this time. So therefore, nidaghan ang mga Kristohanon, because all throughout, not just in the U.S., but all throughout the world, but of course, mainly in the U.S., grabe gyud ang spread sa Christianity. So therefore, nanaghan ang mga tao sulod sa simbahan. In fact, many of the churches were tied sa government. Okay? So, isa po na siya sa nahimong factor nganong ni dako ang Christianity during this time. Now, of course, sama sa kanunay na akong ginaingon, na ay mga pros and cons dinhi. Ang pros mo to, nidaghan og na-spread ang Christianity. Pero na po'y mga negatives, unsa man. Isa sa mga negatives will be kani. Pag-spread sa Christianity during that time, ni-spread pod ang teaching sa universalism. Okay? Again, pag-spread sa Christianity during this time, ni-spread po ang teaching sa universalism. Unsa man yung universalism? Ang core teaching sa universalism is that eventually, okay, kanang key term, eventually, all will be saved. Okay? Ang teaching sa universalism is that eventually, all will be saved. Most probably, dili pa karon, somehow in the near future, all will be saved. Manay core teaching sa universalism. And at the same time, ang universalism, it also denies eternal punishment. Buti pa sabot, they don't believe that hell is everlasting, or that the righteous punishment of God after this life kay eternal. They don't believe in that. So buti pa sabot kani, even if maimpyerno ka, pero naa nay kutob, and then pag-abot, eventually, maluwas riyapon ka. Kita na yun, ha? Kumbaga, gikan ta sa kinabuhi karon.
Ingon nato sukuhi pa ka sa Ginoo, eventually somehow sa imong kinabuhi ma-convert ka, pilion ka sa Ginoo, ana. If dili man sa karon nga kinabuhi, eventually even if maimpyerno ka, naay katapusan ng impyerno, maluwas ra gihapon ka. Okay? So isa na sa mga teachings nga ni kanat during that time. Now, of course, if kana siya nga teaching mo kanat, somehow ang mga tao, uy, okay naman di ay. Bisang pag-ingani akong kinabuhi, eventually, maluwas naman di ay ko. Okay? So therefore, this article was written. Now, tanaw nato ning gamay nga mga key terms din niya, pero dili pa nato gyud himay-himayon ang kaning article. Tanaw na nato ang reason, okay? So, buti pa sabot pagsulod sa simbahan, dili na nimo ma-differentiate ang mga Kristohanon sa mga dili Kristohanon. Everyone professes to be Christians naman. Kaya wala na may clear difference between Christians and non-Christians. So, mao tong gisulat ang kaning article. Tanawa na sa first portion na we believe that there is a radical and essential difference between the righteous and the wicked. This article teaches us nga ang Kristohanon ug dili Kristohanon is not of the same color. Okay? It's not of the same thread. Unsay gi-describe niyan naa daw radical and essential difference. But ipasabot, in its core, naagay kalahian ang Kristohanon ug ang dili Kristohanon. And radical, it means extreme. Okay? Dili siya ingon nga gamay lang nga difference. It is clear as day and night. Okay? Naagay dakong kalahian sa Kristohanon ug dili Kristohanon. That was the struggle during this time sa church history. It's not night and day ang difference. Okay? Ang kalahian siguro kay murag alas 12 sa tungang gabi ug alauna sa tungang gabi. Maura. Oras ray pagitan, maurang itsuraa. Sabtan ninyo? Mao na struggle sa church during this time. Because paspas man ang spread sa Christianity, daghan nga mga taong nag-profess, daghan nga mga taong mga na-convert kuno, sulod sila sa simbahan. Pag sulod nimo sa simbahan, pareho nga mga Kristohanon, paggawas nimo sa simbahan, maglibog ka kinsay Kristohanon o dili. Okay? That's one of the struggles, issues, problems sa church during this time. Now, just to be clear, kani nga article are for the professors. Okay? Dili tong sa mga university, but for those who profess to be Christians. Para ni sa ilaha. Okay? Now, kani nga article is not written for those who have a kaning death conversion. Pasabot ana is katong same sa thief on the cross nga scenario kung asa hapit na siya namatay, dito pa siya na-convert. Dili ni siya para sa katong mga tao. Okay? Kani nga article ang ginapunting ani is for those who lives and who professes to be Christians and yet walay kalahian. Okay? Lahi man tong mga tao nga nagkinabuhi nga dili matarong, and then same sa thief on the cross, dito na conversion na hitabo and then namatay. Of course, wala tay makita sa iyahang kinabuhi nga makaingon ta Kristohanon. Kaya dito man ang conversion na hitabo, hapit na sa iyahang kamatayon. Pero kani, para ni sa mga buhi o para ni sa mga nagkinabuhi. Na kinahanglan makita ang ilahang pagka Kristohanon. Okay? Just to be clear, this is for everyone who professes to be Christians. And this is not for people nga naka-experience o katong near death nga conversion na or death converts na kumbaga, dili ni para sa ilaha. Okay? And then unsa pa? Kato, naay universalism, katong issue sa universalism which unsay teaching gani sa universalism nga first unsa to? Everyone will eventually be saved, okay? Number 1, and then ikaduha unsa? It denies eternal punishment. But ipasabot, ilahang gina-acknowledge nga na ay hell. Okay? But then, it's not everlasting. Okay? Eventually, malangit paghihapon ka. O na ilang teaching. Now, another thing, maliban sa universalism,
ang mga Christians during this time had a heavy reaction against the doctrines of grace. Or during this time, mas ilado siya as Calvinism. Okay? They had a strong reaction against Calvinism. Now, before naabot ang New Hampshire Confession of Faith, ang isa sa pinakailado, especially during this time, na confession was the Second London Baptist Confession. Okay? Ang Second London Baptist Confession, it's more detailed compared sa New Hampshire Confession of Faith. It's more detailed and it's strongly Calvinistic. Okay? Mas heavy ang details and at the same time, mas heavy ang iyahang emphasis sa doctrines of grace. Now, with that, sa kana nga confession, uy, taas-taas man, daghan magdetalye, nya medyo di man masabtan. Ang mga Kristohanon, nga dili gyud Kristohanon, pagsulod nila simbahan, ug pagbasa nila ani nga confession sa Second London Baptist Confession of Faith, ilahang gitan-aw ni as too complex. It's very complicated, it's very hard to understand. Mao na ang ilahang pagtan-aw sa London Baptist Confession of Faith. Now, tungod kay ilahang gitan-aw ang Second London Baptist Confession of Faith nga lisod kay sabton, it's very detailed. Many of the Christians silbi nagaingon dili mi ana. Okay? Dili mi ana. Some would even say, basig ka ni dili tinuod because dili mi kasabot. Now, in philosophy, it's actually called kaning naidaghan nga mga fallacy. Okay? Ang kaning fallacy is explain na lang ako. Ang isa sa mga fallacy is kaning appeal to ignorance. Okay? Ang appeal to ignorance, buti pasabot, kanang tungod kay wala ka kasabot, moingon na dayon ka nga dili tinuod. Okay? Take for example, halimbawa naay mga negosyante, mo presentar sa tua, ingani ang mga pamaagi para mo palambo ang negosyo. Nya halimbawa kita nga namin na wala ta kasabot, nya mo ana ta, dili na tinuod kay wala ako kasabot. That is simply not true. It doesn't mean nga wala ka kasabot, dili na tinuod ang isa ka butang. Okay? Now, mo na nahitabo sa mga Kristohanon during this time. Wala sila kasabot, wala sila ning kamot og sabot, so naana sila, dili mi ana. So unsay gihimo sa church? Unsay gihimo sa mga Baptist during this time? Maotong na-create ang New Hampshire Confession of Faith. Kay para silbing remedyo. Okay? Remedyo. If mapansin ninyo, ang New Hampshire Confession of Faith, bubo lang. Diba? And it's dili siya ingon nga it's not detailed. It's more of a summary in a clear and easy to understand ng mga choice of words. Okay? Kaya nga no gani, because the Christians during this time, they avoided the more detailed Second London Baptist Confession. So ang solution sa church is to create a confession of faith nga it will stay true gihapon sa scriptures, but at the same time, it will be easy to digest. Dali lang sabton, dali lang basahon, okay? Dili taas, dili grabe ka complex ang details. Kani it's a summary of what we believe as Christians. Okay? Klaro? Okay? So kana kumbaga during this time the church wanted something more simple, okay? Wanted more simple, but at the same time dili simple ha nga giwala na nato ang mga core doctrines. Simple in a way that it will be easy to understand. Okay? Now, also, if ang London Baptist Confession is heavy ang iyahang emphasis sa Calvinism, ang New Hampshire Baptist Confession of Faith is nagagamit siya og softer nga mga words. What I mean softer is kanang dili, paano ba niingon? Kaning dili kay siya heavy ang emphasis, pero in a way nga dili pud siya mulayo sa Bible, or it will stay true gihapon sa Bible. Sabtan ninyo? Because people were making it complicated nga basta the doctrines of grace dili na miana. Basta Calvinism dili na miana. So ang New Hampshire Confession of Faith is
a creation of confession, kumbaga, that stays true to the Bible and at the same time, nga inigbasa nimo, mawala tong bias. Halimbawa, dili ka Kristohanon, mawala tong bias nga, kani Calvinist ni, kani dili. It is simply a compilation of terminology that stays true to the Bible and at the same time, kaning an attempt nga unta mawala tong kaning mga bias. Okay? Kay para kumbaga ang katong mga wala pagatuo sa doctrines of grace, somehow they can read this article and eventually masabtan ra nila, it will lead to them understanding the doctrines of grace gihapon in the near future. Okay? Kumbaga gina-avoid dinhi ang technical o mga theological nga wordings. Naagi hapon tayo katong mga heavy words gihapon, pero wala nato gipa-complicate, wala nila gipa-complicate kumbaga ang terminology. Okay? Now, unsa pa? So, unsa gayto? Primero na atong universalism, and then ikaduha, strong reaction or harsh reaction against Calvinism. Ikatulo is almost the same yapon sa first one, pero revivalism o easy believism. Okay, isara na silang duha. Because some preachers emphasized quick decisions, di ba, moana man ang mga wali during that time, kinsay mo to dinhi kang Kristo, do almost sa tubangan, magkuha sila og decision, kumbaga, unsay nahitabo, people would profess their faith without clear transformation. Mao tong naa sa article, ang unsa kinsa nga mga tawo ang nadinha, the righteous and the wicked. Okay? Because of the quick decision, because of kaning quick decision and then no clear transformation, pag-abot sa church, wala na difference. So ang kaning Article 17 is also an attempt to put a clear distinction sa kung kinsa gyutong righteous o wicked. Now, mubalik ko gamay sa universalism. Natay na naambakan di ay. Sa universalism, kaniyang mga tao, they played a heavy role during this time. Okay? First and foremost, si John Murray. John Murray, M-U-R-R-A-Y. Kinsa man ni si John Murray? Si John Murray is, ginatawag siya as the father of American universalism. Dili siya nag-una sa universalism nga teaching, pero sa US, siya gyoy, kumbaga, pioneers. Okay? Si John Murray. Ang iyahang ginatudlo is that the atonement of Christ is a guaranteed salvation for all people. Okay? Mao tong universalism. Again si John Murray, gatudlo siya nga ang atonement ni Christ is guaranteed salvation for all people. And then about hell, ang iyahang teaching is, ang hell, it may exist, pero dili siya for eternal punishment. Wala niya fully gi-acknowledge ang existence sa hell. Ang iyahang teaching is that siguro nag-exist siya, pero even if it exists, dili siya for eternal punishment. Murag same lang siya nga idea sa purgatorio. Sabi ninyo, diba? Ang purgatorio, ang teaching is that if dili gid ka righteous, dili pud ka grabe ka wicked, dito ka sa purgatorio. Kaya dito ka limpyuhan og taman para makasaka ka sa langit. In a way, ang universalism is has the same core teaching sa purgatorio. Nga unsa? Bisan pag maimpyerno ka, somehow gamito na sa Ginoo para ilimpyuhan ka, unsa ka, then eventually malangit ka. Kita ninyo? Ang universalism and then the Catholic teaching about purgatory, it has the same kaning core o fundamental teaching yun kumbaga. Okay? Now, ikaduha, maliban kang John Murray, na si Hosea Ballou. B-A-L-L-O-U. Okay? Si Hosea na lang itong tawag, Hosea, he fully rejected the teaching about eternal hell. Okay? Iyahag yung di-reject ang eternal hell. Nga naman, he believes that God is love. We believe that God is love. Pero si Hosea, ang iyahang understanding sa God's love is because God is too loving, therefore, punishment is not eternal. Sabta ninyo? Because God is too loving, dili daw niya kaya
nga muhatag og punishment ing ani kadugay because He is love. Okay? Mao na ang teaching ni Hosea. Ang iyang teaching ganina mobalik ko, ang universalism is eventual salvation, kay nga eventually maluwas ang tao. But then ang kang Hosea dili lang eventual salvation ni iya. Tanan gyud ni maluwas. Okay? Tanan yun ni maluwas. Iyahang gi-reject ang hell, iyahang gi-downgrade ang substitution ni Kristo, everyone will be saved. Mao ni kang Hosea. Okay? Dili lang eventual salvation, kundi salvation for all. Now, ikatulo, si Charles Finney, kapila ninyo ni nadungog na pangalan. Si Charles Finney, just to be clear, dili siya universalist. Okay? Si Charles Finney, he does not believe that everyone will be saved. Okay? However, dako kayo ang impact ni Charles Finney kay anuman. Remember, si Charles Finney ang isa sa mga prominent nga revivalist during this time. And then, ang isa sa iyahang mga ginahimo during his preaching is katong quick decisions. And then invitation dayon for someone to profess that they believe in Christ. Maliban sa kana, another problem with Charles Finney is ang iyahang theology. Unsa may theology ni Charles Finney? Iyahang giwala, gikutaw ang katong original sin na teaching. Katong core teaching sa Christianity nga original sin. Unsa itong original sin? Nga si Adan nakasala, and then everyone born of Adam, kinaan na pud tay katong sinful nature nga gikan kang Adam. In that sense, kato original sin nga teaching. Si Charles Finney, wala siya gatudlo ana. Okay? We're not born sinners, according sa iya. You have the ability to choose to sin or not to sin. You have the ability to choose God or not to choose God. Mao na ang view ni Charles Finney. Now, because of that, nahimong mas masayon sa tao nga kaning pagdawat nga, okay ra kung magpakasala kay eventually pilion man ako ang Ginoo. Sabta ninyo? Eventually, pilion na ako ang Ginoo. Eventually, makadesisyon ko og mga butang nga kaning makahimaya sa Ginoo. Nay question din eh? Nay question guys, sige. Leadership or ganyan ang government service over na soft o free. Soft o gamit o soft na words. So, ang akong question pa sir, kay ganyan mo, ibuhat ang confession of faith and shorter, simplified form. So, ito yung research yung question is it, ang question is compared to Westminster Confession of Faith, mas longer na ito. Now, ang intentions of Confession of Faith in New Hampshire is to make it shorter and accessible. Now, can we say that is it too vague or it's lacking depth in terms of, okay, no matter ba ang shorter na version or ako na version in terms of the two na natin. Okay. Does it matter? I would say yes and no. Okay? Pero just to be clear, ang Westminster Confession of Faith, maupod na siya ang confession sa mga Presbyterian. Usually sa mga Presby. Ang sa mga Baptist, if not New Hampshire Confession of Faith, is katong London Baptist Confession. Now, naapoy kanya-kanya nga mga konteksto nga nung kanya mga confession na namugna. But then let's focus sa New Hampshire Confession of Faith. Does it matter if ang confession of faith is taas or bubo lang? Yes and no. Nga naman, moingon ta sa unas na sa no. No, it doesn't really matter because all confessions of faith is simply an introductory lesson kung unsag gyoy ginatuuhan sa kani nga simbahan. Whether detailed or not, it is simply our gate kumbaga para pagsulod sa tao makabalo sila, okay, mao ni ang teaching ani nga church. So in that sense, doesn't really matter. So long as makapture ang idea sa kung unsay atong ginatuuhan within that article, that's perfectly fine. Now, asa naman siya magmatter? Magmatter na siya sa katungnaan na mga technical questions. Take for example, ang London Baptist Confession of Faith. If you can search it on your phones, mas detailed siya, mas taas. There are
more questions nga ma-answer sa longer articles. Okay? Pero ang solution ana sa mga shorter articles like New Hampshire Confession of Faith is simply kani atong ginahimo. Pansinin niyo atong ginahimo. Sa New Hampshire Confession of Faith, every article ginaisgutan nato every month unsay ginahimo nato. We have an introductory lesson, then gina-describe nato ang article mismo, and then sa third and fourth Sunday, before ang last Sunday unsay atong ginahimo, naatay mga sub-lessons nga gina-discuss to answer some possible questions within that article. Okay? So yes and no. No, it doesn't really matter because it is simply kaning introductory lessons sa kung unsa gyud ang ato ang ginatuuhan, and dito na siya mag-matter in a way nga mas daghag questions ang ma-answer ang longer articles. Pero kaning mga shorter articles like New Hampshire, diha na nato na siya ma-discuss sulod sa Sunday school. Ana. Kaya to guys, napay follow up. May follow up question about that? Wala, sige. Padayon ta. Okay? Now, dito na ta kay Charles Finney. Maliban kang Charles Finney, ug nasayod mo during this time, na organized mismo nga institution. Ginatawag sila nga the Universalist Movement. In fact, naa sila church dito, the Universalist Church of America. Okay? The same lang gihapon. Ang ilahang ginatudlo is God is too loving to punish eternally. And that the punishment of God is temporary or corrective. Okay? Buti pasabot ang klaro na to ang teaching nila is God is too loving to punish eternally, so either they will not acknowledge the existence of hell, or even if they acknowledge the existence of hell, ang ilahang teaching is kani, ang kanang hell naara na to correct us, to purify us. In a way, same lang gihapon sa purgatorio. Sabtan ninyo? Mao na ang ilahang teaching. Kumbaga, it denies the righteous and the holy attribute of God. Giwala nila to, dito sila nakafocus, heavy ang emphasis sa loving nature sa Dios, pero katong holy, righteous, o just nature sa Ginoo, ilahang gilusaw. Again, we need to ask the question, why is punishment eternal? Okay? Why is punishment eternal despite of the little sin in our sight nga gihimo? Just to be clear, baliko na to, ngano ganito, why is it eternal? Because sometimes it doesn't matter unsa ang sala nga imong gihimo. Ang punishment magmatter usahay sa kung kang kinsa nimo gihimo ang kana nga sala. Okay? Baliko na ko ning example. Sagpaon na ko akong igsuon, masagpaan ko niya usab. Sagpaan na akong mayor sa Davao, mapreso siguro ko. Sagpaon na akong pinakadako nga tao sa kalibutan, patay siguro ko. Same action, pero ang consequence nagadako. Okay? Now imagine, offending kita nga mga tao, we offend the eternal, holy, righteous, all-powerful, all-knowing God. And mag-expect ta nga ang punishment, dili eternal, tapos ang ato ang gi-offend, eternal. See? Diha mag-contradict ang teaching sa universalism, ilahang gina-contradict ang nature mismo, dili lang sa punishment sa Ginoo, kundi sa Ginoo mismo. Okay? Sabdan? Sige. Adto ta sa oras. Okay, 15 minutes. Sige. Because of kato, nakahisgot na taog nakahisgot na taog tulo ka mga negative aspects kumbaga. And also another reasons nga nung nasulat ni nga article, because first and foremost na rise of universalism, ikaduha reaction sa Calvinism, and then ikatulo revivalism o easy believism. Now ikaapat, na ay influence po dinhi ang age of enlightenment. Okay? People started to question everything, which is fine, honestly. We keep on encouraging everyone to ask questions. Okay? However, ang way of questioning nila dinhi is not really to affirm if the Bible is true. Ang way of questioning nila dinhi is kumbaga line of questioning nga tinuod ba gid ka na o dili. In a way nga mopabor sa tao.
in a way nga mo pabor nga padayon lang magpakasala ang tao. Kumbaga, way of questioning nga tinuod ba gyud nga eternal ang hell o dili? Kaya nga naman, if pastors will answer, dili eternal ang hell. So unsay pasabot, okay ra kung magkinabuhi ngun ani. So then, mangutana ko sila, so unsay mahitabo sa mga tao, pastor, nga maadto sa impyerno? And then pastors during this time would answer, ayaw mo kabalaka, even if maimpyerno mo, this is simply corrective. God will correct you lang gihapon sa hell, and then hell is not eternal, eventually malangit ra gihapon mo. So ang mga tao, ano sila, kaya ta maimpyerno, bahalag maimpyerno to, at least experience ang impyerno, maka-experience sa pundag langit pohon, okay ra. Nasabtan ninyo ang struggle kumbaga sa church during this time. It was good nga nag-increase ang Christianity in numbers. Okay? Paspas ni kanat, Second Great Awakening, I would say na ay mga good things ana. Pero grabe pod ang negative nga impact sa Second Great Awakening because it pushed many teachings nga even ang early church wala nila na-imagine. Diba? It pushed teachings such as universalism, katong heavy nga skepticism, and then katong, ano pa ba? Katong denial sa sovereignty and choice sa Ginoo, kana nga mga butang. So with that, namugna ni. Okay? Namugna ni para sa ganito, to avoid those teachings, and at the same time, para maklaro sa mga Kristohanon nga if you profess to be a Christian, okay, it should be clear sa tuang lifestyle. And somehow, ang atuang lifestyle is actually a marker of our eternal destination. Okay? Nakagisulat ni, lifestyle on earth, it shows our standing before heaven. Okay? Dili ni teaching about good works. Just to be clear, ha? I'm not saying nga mo practice na og good works para maluwas ta. Dili. It is the same nagyapon sa kanunay natong ginatudlo. If tinuod kang haluwas, it will show in your life. And having that life is simply a marker kung unsa ka atubangan sa langit. Ang tinuod nga niluwas, magpakita og buhat sa mga niluwas. Ug ang dili niluwas, dili gyud pod. Okay? So mao na siya. New Hampshire Confession of Faith, Article 17 is simply a way to let people know nga ang righteous ug ang wicked na ay dakong kalahian. This is not for those who had a deathbed conversion, nga hapit na namatay, diha pa na-convert. This is simply for everyone who is currently living, and then ana sila, okay ra ko nga Kristohanon, din ginaani akong kinabuhi, mauna ang ginapunting ani nga article. Kapag Kristohanon ka, you need to act in a way nga Kristohanon ka. And if dili ka Kristohanon, bahala ka diya. Ana na siya. Questions, clarification, violent reactions. Natay around 12 minutes. Pastor, ito yung di-mention na London Confession of Faith. Mas longer version siya sa New Hampshire. Pero wala ba yung difference aside from di mo siyang software ang mga ulo na gigamit. Pero basically, pareho sila. Sa kabuuan, the same. Naay gamayng difference ana. Actually, nagka-story ni Pastor Jonah as to why dili London Baptist Confession of Faith ang ginagamit. Ang definition sa church sa London Baptist Confession of Faith is leaning sa kaning invisible and universal. Whereas ang definition sa New Hampshire Confession of Faith sa church is leaning sa visible and local. So therefore, sa New Hampshire Confession of Faith, ang atuang ginasunod nga confession because although the same sila in a sense, sa definition lang sa church, kumbaga sa leaning, sa meaning sa church, naglahi. Nga, ang atuang ginatuuhan, it's visible and local, so therefore, sa New Hampshire Confession of Faith ang atuang. Pero
sa very core, very sense, I would say, New Hampshire Confession of Faith and even ang Westminster, bisan sa Presbyterian to, those can be kaning good reference sa ato ang study. Okay? There are many questions that could be answered by reading all those articles. Pero again, ang sa Westminster, it's sa kuan siya, sa Presbyterian. But pasabot, they believe in katong pedobaptism. Ana. Thank you. Sige, thank you. Napa? Follow-up question sa katong question, any clarification? And by the way, just to be clear, ang Second London Baptist is also a revision sa katong First London Baptist Confession of Faith. You can also use that as your reference. Pero majority karon sa mga Baptist, dito sila ang ilang ginagamit is katong revised nga version. Marami nabasa na diba? Sa New Hampshire, nainom na emphasizes human responsibility more clearly as compared sa London. Kung pili ka, ministro ka, period. Ano nila explain yung human responsibility? Ang New Hampshire Confession of Faith, nabasa naman nato ni tanan, I wouldn't say nga naghatag ta og heavy emphasis sa human responsibility, especially sa salvation. I wouldn't say that. Human responsibility sa sense of practicing our lives, I would say, practicing our Christian lives. Pero in choosing God sa salvation, I wouldn't say nga ingana ang statement sa New Hampshire Confession of Faith, especially if you will read the article about election, okay? I wouldn't say dili ingana. However, sama sa tuwang gisgutan ganina, gitone down ang pagka-reformed leaning kumbaga sa kaninga article because of the issue nga kaning ang mga Baptist, they started to question about election because of the extreme Calvinists. Okay? Ang extreme Calvinists, sila ang mga naghahatag og problema and then mao ni ang solusyon. Ang problema is that extreme Calvinists, dili na sila mo evangelize. Okay? Dili na sila mo evangelize, sulod na lang mo sa simbahan, mao na ang mga Kristohanon. So kung kinsa tong mga tinuod Kristohanon, di na mo kailangan evangelize, di na mo kailangan sangyawan, sulod na mo diretso. So ang nahitabo, people started to question the articles nga nakalin sa ingana nga teaching, sa doctrines of grace. So ang solution sa New Hampshire Confession of Faith is to create a confession nga walay bias kung asa siya galin, but at the same time, it will stay true sa biblical principles gyud about salvation, Christian living, and then kana. Kumbaga, gina-avoid lang ani nga article ang bias nga gi-create sa mga extreme Calvinists. Gitaga niya og solution ang problema nga ilahang gi-create. Diba? Na, paano niyo? Okay? Sige. Okay. Sige. Napa? 5 minutes. Sige, Kois. Fine. Regarding ang article, ano mo po siya, tungkol kay during the secondary awakening, ang mga tao kanina is mostly peasants. Peasants, wala kayo istorya. That's why, isa ka reason na nabubuo siya is para dahil lang siya nasaktan, dahil lang po siya ma-in itong mga tawanan, no? Yes. During that time. And then ikaluha, gano'n nasulat siya is, itong i-explain Pastor ganyan, para i-separate ang kanyang mga Baptist mundo. Gusto nila ma-separate sa kanyang katong ganyan ni Pastor, explain ng mga Calvinist, and then mga uncertain ng mga teachings, ising, universalism. I think usulod po din ang Arminianism, Pastor, no? Dahil nga heresis. So, that's it, no? Anong mabuo siya, and kaya ang London Mangod is, nakabase siya sa Westminster. Most of the London na mga article is based sa Westminster Confession. And most of the Calvinists during that time,
is mo yung ginagamit nila. No, nakita nila na need yun nato mag-drop o lahat na confession tungkol kay mga tawahan, hindi dahil madawat, hindi dahil tungkol sa taas. Kasi kung matanaw niyo yung London Baptist Confession, pero taga sa per everything. Taga station. No, so, kato akong mga pastors, lumang sa katong para kay Mamilis. Sige, thank you. Now, salamat anak ko. Just to add lang po, no, kalimutan kong ingon. Yes, the same siya giingon ni Brother Ras ganina, ang New Hampshire Confession of Faith is congregational. Okay? Congregational ang ang approach, and then ang goal, kumbaga dili siya, kani siya nga article, gi-create dili para i-answer ang complex question sa theology, kundi para magkaroon og confession of faith nga sayon ra sabton sa congregation. Okay? Dili siya ingon nga katong mga theologians ang goal nga maabot ani, ang goal ani nga maabot is ang congregation. Ana. Napa? Maka-cater pa og isa pa. One more question. Napa? Ngida, one more question. Pastor, asaan na? Yes. Sige. Panala ako ba sa nasa sa ang na ang New Hampshire Confession of Faith o geto na London Confession of Faith? Nauna ang London Baptist. Nauna ang London Baptist. Ang second London Baptist is 1689. No? 1689 yata. And then New Hampshire is 1833. 1833. So nauna gid ang London. Wala na? Sure na, wala na yun? Isa pa, kaya pa ng isa. Pero Pastor, almost the same man sila. Sama sa kong giingon ganina, I would say the same siya sa essence. Dito lang siya maglahi o kung asa galin ang definition sa church. Which is kato ang London Baptist sa invisible, universal, and then ang New Hampshire is local and visible. Pero sa kabuuan, it's the same, I would say. Good reference, I would say it will be a good read if basahon ninyo na. Sige, murag wala naman siguro. Din takutob, I hope that you learned something sa to ang discussion karon of the New Hampshire Confession of Faith, Article 17 of the righteous and wicked. Next Sunday, atong hisgutan na gyud mismo ang kabuuan ani nga article. But for now, ginahangyo na ko ang tanan sa pagpanindog. Let's close this in prayer. Kung hangyoon si Brother Richard sa pagsarado sa mga pagampo. So, Diyos, tayo pasalamatan ko ng Panginoon. Pagutagon, Ginoo, ikaw ang Lord na dahil nag-protect sa mga kanakan. Salamat ko, Lord, na ito na safety. And we pray also, Ginoo, sa mga kaupan, mag-isunan ang mga katulong kadali, dahil na mag-protect nila, Lord, makabot sila dali na safety. Lord, i-prepare ang mga kagalingon karon, aron sa pag-worship ka mo. And salamat kayo Ginoo sa another chance, another time na maka-glorify sa inyong name. And tanan Lord, ang mga kugyan, ang mga matulog ng tato, di alam mga kalimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, magpahilo na ang tanan. Let's take a few minutes ng break. Then balik na din for our worship service.